Ito ang ni-repair ko na higher inverter top load automatic washing machine. So ang problem niya, sira yung controller board. So yan, sira na. Yan, ito yung kanyang motor. So direct drive siya, wala siyang belt. Yan. So kinonvert ko siya ng universal controller board. So ito yung inverter, then kinonvert ko siya na hindi na siya inverter kasi walang makuhang board yung may-ari. So wala silang makuhang board. Actually mahirap naman yung board niya. At kung meron mga available na board yan, sure na mas mahal yan. Kaya gustong mabuo ng may-ari yung washing machine niya. So yan, ginamitan ko ng discard yan. So okay na, dispender na siya. So from inverter washing machine, ginawa ko siyang non-inverter para gumana itong aking universal controller board. So ito yung kanyang motor na direct drive. Kinonvert ko rin ng motor yan. So yan, sa talagang malalim na discard yung ginamit ko rito. So medyo may wiring niya, wala pang balot. Spin dryer. Kasi malaking washing machine to, so malaki siya, kaya gusto ng may-ari na talagang mabuo. Inverter, so malaki ito, kaya yung mga comforter. So okay na. Ito sa Lancaster MS1, Lancaster New City MS1. So malaki mga bahay dito. Yan, so tapos na siya, tutugtog na yan. To call the attention of the owner na tapos na yung kanyang paglalaba. So yan, tumigil na yung kanyang drain motor, bumalik na. Yan, kumanta na. So nag off na siya. Okay na, pwede na ibalik to at magagamit na ito ng customer. So mangyayari ngayon dito, itong pinakabagong panel na to, nakapatong na lang dito. Nakapatong na siya dyan. So dyan na sila pipindot. Bale wala natin mga pindutan na to. So at least nagawa na ulit yung washing machine niya, na actually mas matibay. Kapag na-inverter na ganito, mas hindi siya komplikado, mas konti ang parts niya, at sa maintenance napakadali niya. Marami na ako nakakabit na ganitong board na 5 years na, okay pa. So sasara ko lang, okay na yan.